Sa ibang balita, lantaran ho ang bentahan ng mga smuggled Chinese rice sa ilang lugar sa Maynila. Hinala ng National Food Authority o NFA, posible raw na ang mga bigas na ito ay may halong pekeng bigas. May report si Maki Pulido. Ang mga smuggled Chinese rice naka-display, hindi patago kung ibenta sa ilang tindahan sa Binondo at Arangke, Maynila. Nang puntahan ng National Food Authority at Bureau of Customs ang mga tindahang ito, mahigit 100 sako ng smuggled Chinese rice ang nakumpiska nila. Matagal na namin minamanmanan, meron kasing present sa mga market. Tinitrace lang natin yung source kung sino yung supplier nito. Hindi lang supplier ang tinutunton ng investigasyon, pati mga kakontsaba nila sa customs sa pagpuslit nito. We can assume na nalusutan yun. Ang gagawin ng Bureau of Customs, itatrack down natin yung supply chain pabalik at pananagutin natin kung sino ang mga pinagdaanan yan. Hindi lang daw to issue ng smuggling, kundi pati ng public safety. Ikinababahala ng mga otoridad ang posibilidad na masabayan ito ng pagpuslit ng fake Chinese rice. Kung nakakalusot daw kasi ang Chinese rice, hindi malayong kahit peking Chinese rice, makapuslit din. Kaya ang source ng peking bigas pwede nangang gawa sa Pilipinas gamit ang extruder machine na kayang gumaya ng butil ng bigas, pwede pang smuggled mula sa China. Ganun kalawak ang aming problema. Ang problema pa ay ang posibilidad na may hinalong fake rice sa smuggled Chinese rice para mas lumaki ang tubo ng negosyante. Maganda yung presyo kasi nung China rice. Pwedeng merong kitain kung sisingitan mo ng fake rice. Mas malaking tutubuin mo. Itinanggi naman ng mga nakumpiskahang retailers na smuggled ang kanilang mga paninda. Sa kabila nito, pinaalalahanan pa rin ng mga otoridad ang mga may-ari ng kainan at mga mamimili na maging mapanuri sa binibiling bigas. Lalo na't ang nag-iisang kumpirmadong kaso ng peking bigas na bili sa karinderya sa Davao. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting.